Morning po mga kababayan. Sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is December 20, 2025. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Clipper Barbershop sa may Naptali Gonzales Street, bagong silang Daang Bakal. Mandaluyong po yan, at dadalhin po natin yan sa may President Quezon Street Life Home Subdivision sa may Rosario, Pasig po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob, at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. At yan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Nilagay sa PhilHealth ko ang PhilHealth fund natin from zero last year. Ngayon, 100. Pinin ng DA, yun na yung pupondohan ng parte ng 33 billion na itinaas na Farm to Market Roads Fund for 2026. Pero bakit na nabago ang lista? Alamin natin yan, at bigyan natin linaw, baka meron na silang initial na bahagi ng listahan na yan para malaman natin, kasi punod na kwan yan, later na nahanapin, realidad ba yan, totoo ba yan, asan ba yan, kahit naman lamang Sabi ni Farm to Asep Market. dati na naka-geotagging ito, ibig sabihin, pag sinabing nandun ang location, Doon pag talaga. pinuntahan mo bilang ikaw ay residente, makikita mo na nandun ang proyekto. Yes. Sige, alamin natin yan kasi mahalaga yan, pera ng bayan. Nasa linya natin ang spokesperson ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnette Mesa. Asek, good morning. Welcome back sa Double Wangs, Double B. Magandang umaga po. Ay, double wave. Magandang umaga po sa lahat ng taga-suway. Sa oras, Maganda ng intro namin doon sa FPG yun, Asek. Maliwanag naman po ng DA bakit biglang may bagong listahan ng Farm to Market Roads project. Yes, Weng. Kung matandaan kasi natin, nag-study leave. Nagkaroon ng leave si Sec Kiko. Nagkaroon siya ng sakit, nagpunta siya ng Hong Kong. So, nung time na yun, yung director ng BAFE, nag-submit siya ng listahan na hindi, siyempre nakalib nga si Secretary, nakita ni Secretary. Siyempre, importante sa DA yung mga listahan at kailangan niya ng concurrence ng article leave. So, dahil hindi nakita ni Sec at siyempre kailangan nga maayos yung listahan, yun actually ang dahilan kung bakit nag-request na papalitan yung 8 billion dito sa yun kasi yung napasok sa NEP nung time na yun kasi yung napasok sa National Expenditure Program without the knowledge of the Secretary. Okay, dinawin natin, Asika. Una-una, meron ng nakalista talaga. Tapos, nag-leave lang si Secretary. Yung naunang listahan, ano yan, kulang o sobra ang bilang ng mga farm to market roads? Yung napadala bali Yung una. Kongreso, Yung una ay mga listahan, again, without the concurrence of the Secretary. Magkano pong halaga ng unang listahan, Asek? Ang hindi ko lang sigurado yung exact amount na napadala, pero yun yung inaprobahan ng Kongreso according doon sa allowable limit na, kasi pag nag-start ng budget, nagbibigay kasi ng limit ang DBM sa bawat ahensya. Ito lamang yung pwedeng ibigay sa pansamantala, again, subject to deliberation sa Kongreso. Yun eh. So, walang figure? Kasi parang narinig natin mga 30 billion. Ganun ba yun? 33 billion yung total. Tama po, Asek, for 2026. 33 billion yung naprobahan na ng Yes.
ng BICAM sa ngayon. Ngayon, okay. so yung sa 8 billion, initial list pa lang yon Oo. na pupondohan na FMR sa 2026. The rest ng 33 billion, kailan papasok yon? Hindi, yung buong 33 billion, once ma-aprobahan yan, magpirmahan sa General Appropriation, Opo. yun na yung Farm to market. i-implement ng, yun na yung i-implement ng DA na farm to market. Kaya ano nga po pala yung 8 billion, yan yung Oo. part na yan ng 33 billion, tama po? Yes, tama. Part na yan ng 33. Okay, baka lang kasi may senador ata kung may question, hindi ko kasi detalyado eh. Oo. So ano yung 8 billion worth ng farm to market roads ang baka wala ko talagang proper na detalye kung saan to. Yung ba yung tinutukoy doon? Doon din sa 8 billion na nalaman, yun nga yung halaga ng FMR supposed to be nga na gustong palitan ni SEC na i-submit nga originally na hindi nga na-posisi, na-review, na-aprobahan. Oo. So, yun yung halaga doon sa 33. So, Okay. itong buong 33 na yan, meron na yung na-validate, nagkaroon na yan ng kasi kinukuha natin doon sa FMR network plan natin. Ibig sabihin, meron na yung mga coordinates, gaano kahaba, meron yung end coordinates at saka yung beginning coordinates. Doon po sa 33 billion na pupondohan natin ng FMR, gaano karaming farm to market roads ang gagawin ng DA by 2026? Equivalent yan sa 2,750 kilometers or mga more than 1,160 units. Oo. So, maliit pa lang yun na bahagi kasi matanda natin, yung backlog ng DA na nakalagay sa FMR network plan, nasa mga more than 60,000 kilometers pa. So, kung at the current budget rate, it will take us more than 20 years pa bago Para matapos o maabot yung 60,000 kilometers na backlog. Pero sandali, Section, sorry ha, magsisentimiento lang ako bilang taxpayer. Sa mga nakalipas na kongreso, taon puro farm to market roads ang project ng mga kongresista maliban sa mga taga Metro Manila And yet, ganun pa rin kalaki talaga backlog natin sa farm to market roads. Yung total na nasa FMR network plan natin is 130,000 kilometers. Yung nagawa na ay nasa mga 70,000 kilometers. So, it will take 20 more years para makompleto natin yung nasa network plan natin. Oo, kasi konti lang naman yung napopondohan at ang isa pa nga dyan, paunti-unti sa isang lugar, 1 kilometer lang. Kung ang kailangan mo doon, mga 20. So talagang, isa sana sa request natin talaga para mas madali. Kung ang requirement sa isang area, 10 kilometers, kahit kalahati, siguro 5. Sa susunod yung 5. Ang nangyari talaga, ang inaalaw talaga 1 kilometer o pag-minsan less than pa, bago matapos yung susunod, yung nauna baka sira na. Pero sandali, Plus, 70,000? Marami pa yan, dahil marami tayong farm to market roads sa substandard, so uulitin nyo yung trabaho doon. Most likely, kung talagang substandard, kailangan mo rin talagang ayusin yan at the end of the day. Pero yung sabi nyo 70,000, di ba yun yung figure ng mga ghost projects? Hindi naman, konti lang naman yung ghost project. Nakita natin sa inventaryo ay Ilan? parang, kung ako nagkakamali, ito lang yun. Out of the 4,000 na FMR that was constructed between 2021 hanggang sa taong kasalukuyan. From 70,000, 7 na lang. 7 na pala yung ghost projects na. Oo, 7 lang, pero ibang usapan yung substandard pa. Dito sa 43 billion ang pupondohan natin ng farm to market roads asset, meron na bang criteria na tinakda or standard na tinakda ang DA para masabing ganito ang kalidad ng farm to market road na dapat makita ng mga Pilipino dito sa bansa natin? Meron naman tayong nagawa na standard, both coming from DPWH at saka sa DA. Meron kaming Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering. We have the Philippine Agricultural Engineering Standards for roads. Meron din naman sa DPWH. At meron niyang minimum na width, merong shoulder, merong minimum thickness, at depende rin doon sa lugar kung yan ay floodplains, kung yan ay bundok,
yung cost magbabago rin. Kasi siyempre, iba yung presyo kapag Sa probinsya. nasa probinsya o kaya nasa isla ka, malayo yung aggregates mo, yung iba rin ang presyo kunwari nasa bundok, kunwari sa Cordillera, iba rin, yung ganun, kailangan mo i-considera. Yun yung problema, Wilson, na standard yung cost natin sa DPWH, regardless kung anong condition, isa lang ang presyo per unit kilometer. Ngayon, hindi nagkakaroon na. ng problema rin. Ngayon, hindi na. Ngayon talaga, kung ano yung condition at the climatic condition sa area, kailangan mo i-considera. Okay. Asek, ito lang. Since wala na DPWH dito, no? Kayo Kanila na. na. Oo. Paano yan? Yes. Paano ang simula ng paghahanap nyo ng mga gagawa niyan? Bidding ba yan sa mga pwedeng kontraktor o baka yung mga kontraktor ng Oo. DPWH pwedeng makibahagi dyan or Oo. talagang bagong-bago? Ewan Ako ko, mamaya paano? yung kasama doon sa 15 questionable kontratista, makuha niyo ulit. Magbibid ulit. Opo. In compliance to existing laws, lalo na doon sa 12009, yung sa ating bagong procurement law, kailangan nating sundin yun. And of course, we will be very careful doon sa pagpili ng mga contractors. Ang unang plano ni Secretary ay i-cluster by province. Hindi siya i-bid individually kasi doon mahirapan. So, para pag by province tayo, pwede natin piliin talaga yung matino at saka malalaking kontratista na pwede gumawa ng ating mga projects. Kasi pag mas maliit, mas mahihirapan na ma-monitor, lalo na po sa mga malalayo. Ang problema, pag malalaking kontrata, kontraktor, baka mag-subcontract lang sa Oo. iba, di ba? Dahil nabigay ng halimbawa per province ang binigay, lahat ng FFR sa'yo. Yes. Eh baka mamaya kukuha din sila ng maliliit na kontratista doon sa Oo, ibang ganun mga din. bayan. Baka Naulit malusugan pa lang. tayo, Asek, opo. Yun yung babantayan nga natin. Ang part ng ating effort ay magkaroon tayo ng tinatawag natin na transparency portal. Yung FMR1, nakalagay dito yung lahat ng detalye, magkano, ilang gano'ng kahaba, nakalagay din sino contractor, para Pati makita yung talaga kung may coordinates, Asek. subcontractor. Yung Coordinates. coordinates, Oo. tapos pwede mag-make sure mag-video ang ating mga kababayan, mag-video ng feedback doon sa ating portal. At kumbaga ano to, meron ding partisipasyon ng ating mga, ang tawag namin dito, citizens participatory audit. Di mas Para maganda. masigurado natin. Mas maganda, may citizens participation. Baka mas maganda localize kung sino yung mga, kung saan lugar yan, dapat yung mga kontraktor localize din. Sa kailangan naman. Pero baka mas future ng mga kontraktor na maaaring matitino pa. Tao nag-umpisa sa wala. Hindi ko kasi nakita. Actually, may lumapit nga kayo sa Hindi ko kasi nakita ano. Atras ka muna, kita makakapasok. Huwag na tayo magpakaramdaman. Hindi, hindi. Agad walang harang, pre, oh. Hindi, kaya yun, ha? Kaya to, Brad. Kaya yan. Kaya yan, Brad. Kaya yan, Brad. Eh, kausap na sa loob. May kausap na parang gano'n. Okay. And ito lang, umaasa tayo, Asek, na sana kung kakayanin na hindi abutin ng 20 years. Kasi di ba napakahalaga po ng farm-to-market roads para doon sa network natin ng production ng agricultural products, pagkain ng mga Pilipino ito. At kapag unang kasunod ng Nakikipag ano pa eh. Ako nga yung naunang ano dyan. Isiningit lang niya ng isiningit papunta rito. Ano to kuya, one way bawal yun. Bawal Baw- pa ganito. Ay, bawal ba? Karoon tayo ng food Ah, siya pala mali. Hindi ko alam na one way to eh. Kung alam ko lang eh. Sinabi ko. Public goods or public Matry infrastructure, sige. hindi na popondohan. At silipin kasi natin yung budget ng DA, masyadong nagpo-focus doon sa mga production support services. Sige. Which is kailangan din naman ang ating mga magsasaka. Ito? Kagaya ng DA, fertilizer. Pero pag nabigay kasi yan sa isang bigayan, sa isang cropping season, mawawala na. Not unlike yung mga public goods, kagaya ng karsada, irigasyon, nagawa ng maayos, matagal talagang mapapakinabangan na ng ating mga, hindi lang ng mga magsasaka, pati ng ating ibang kababayan. At pag nagkaroon ng karsada, nag-create yan na talaga ng economy. Mapapalakas ang agricultural economy. Okay, anong agricultural product ang makakapakinabang talaga ng gusto dito sa ating mga farm-to-market roads, Asek? Depende yan sa lugar, Weng. Kaya part ng criteria natin
bago i-approve yung kalsada during our validation, ay binabalidate ng ating RAED kung meron talagang production area, maging yan ay palay, mais, niyog, high value crops, basta meron gano'n, wala makita yan doon sa validation natin. Oo, kasi kailangan i-boost to itong mga products natin, yung mga kailangan na dito na natin na-produce na mabawasan yung pag-i-import natin. Oo, totoo yan. Yeah, tama yun. Mabawasan din yung cost of production. Doon pinapadaan, no? Nagagastos Sige, kuya. sa Lahat naman housing, ng na kaliwaan malaking dyan, gastos kuya. dun sa pagmisan, Diretso. gumagamit pa ng kabayo, ng, Sure na po yan paglabas. alam naman natin, pag mga ganun, mahal talaga eh. Ayun sa Kasi ito na yung siguro mo dahil hawak nyo na yung Farm to Market Roads Project, ayan, yung construction. Wala nang mangyayari na yung Farm to Market ay galing sa resort o mansyon ng isang mambabatas papunta sa main road. Oo, wala. No, Kasi ate. wala namang pipinto ito eh. Oo. Dito nyo ilagay Oo. dito sa property. Correct. Di ba, Ate? Yes, tinutos naman yan ng ating Pangulo nung nagkaroon ng mga presentation tayo ng ating Farm to Market Road Network Plan. At ang utos na sa DA talaga ay siguraduhin na dito na magmumula yung mga proposals ng mga farm to market roads. Kasi talagang nagkaroon talaga ng pag-abuso ng mga unang panahon na kung saan nalalagay yung mga Doon po sa 7 ghost project, may nakasuhan na ba? Hindi ko lang matiyak, Weng, ha, kasi na-forward na lahat ng datos sa ICI din. Baka inuuna lang nila yung sa flood control. Yeah. Pero na-submit na lahat yung mga naunang audit regarding dito. Alright. Abang tayo dyan, mga farm to market roads. Yeah. Mga bagong Ang daming yumaman gagawin. dyan, no, Asek? Napakaraming yumaman. Oo. Ngayon naman, sana yumaman ang taong bayan. Naman. Yumaman sa supply ng pagkain. Balik na sa tao, balik na sa tao At dapat. saka murang Yes po, bilihin. tama po yan. Maasa kami doon, Asek, sa buong pong Department of Agriculture. Sana mapatino na natin once and for all ang project na ito. Maraming salamat Maasa po. po kayo. Thank you, Thank you, thank Asek. you. Magandang umaga po sa Maraming salamat. Good morning. Morning. Assistant Secretary Arnel de Mesa ang spokesperson po ng Department of Agriculture. Mantakin mo yon sa dinami-dami ng yumaman sa Farm to Market Road. Sabi nga ni Joel Ricobel, kung nagastos lang sa tama ang Farm to Market Roads funds noon, ginto na ang kali sa mga palaya natin. Ngayon, Oo. 20 years more bago natin makumpleto Yeah. lahat. Kaya kailangan partisipasyon talaga ng tao niyan. Pantay tayo, At saka ha? sa bawat lokalidad, ay sana doon na lang po din ang mga kontraktor. Oo, para Makakabuhay pa po kayo ng mga ekonomiya. future Local contractors doon sa economy. lugar. Yes. Babalik ko kami. Lora ko natin. El Ora, Alas 6:48 na po ng umaga. Radyo na. TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Double wave sa Double V. Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo. Bakit di kayo matuyo? Hindi. Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy. Good eyesight makes perfect moments for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical, love your eyes. Ang galing. Pang matagalan. Parang tayo lang Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Araw-araw, MX3 para extraordinary. Alphabet at gamma ng kapito. Na original at natural na suplemento. With MX3. With MX3. With MX3. Dito ako bilib. I am Dulce, your power singing tita. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Double wave sa Double V. Kasama sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. Super Radio, DZBB. Pantay. Biyahe. Ito, ang
ng mga ay unti-unti na dumadag sa Janosa, Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong umaga. At si Mau de la Cruz, Mau. Pasok, Mau. Level, muli na naman abala o naging abala ang Parañaque Integrated Terminal Exchange, yung PITX na sa Nagsaga, napapasero umuwi sa kanila nilang probinsya ngayong Kapaskuhan. Ayon kay Colin Calvasa, Senior Corporate Affairs Officer ng PITX, umabot na sa 146,068 ang foot traffic sa Landford alas 6 kagabi. Mas mataas kumpara sa normal na 15,000 na pasero kada araw. Kasabay ng pagdami ng biyahero ngayong umaga, nagpatapad ang PITX ng bagong ticket booth assignment na epektibo kaagad. Yung ticket booth 1 sa second floor, ito yung biyahing Bicol Aircon Luxury Deluxe. Yung ticket booth 2 naman sa second floor din, Laguna, Batangas, Quezon at Mindoro. Ticket booth 3 sa Visayas at Mindanao, yung mga bus ng biyahing Visayas at Mindanao. Yung ticket booth 4 naman, Bicol, yung non-aircon at ordinary. Habang itong ticket booth 6 naman, biyahing norte o itong northern route ng mga bus dito sa PITX. Dapat yung mga pasero na sundin ang bagong assignment ng ticket booth upang maiwasan ang kalituhan at abala. Samantala mula December 19, 2024, 42% ng mga bus sa Bicol ay fully booked na. Kaya naman tiniyak ng PITX na mayroon pang mga bus na available para sa mga paserong uuwi ngayong holiday season. Pinalakas na rin ng Wing ang seguridad sa terminal sa pamamagitan ng 24 oras na deployment ng mga pulis, K9 units at roving guard. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, EMA sa Paradio DZWB na Pagtotoo. Super Radio DZWB, Pantay, Biyahe. Okay, doon sa lugar na yun, nabanggit ni Mau de la Cruz. Punta natin. Pasal tayo sa PITX. Isa sa mga pinakamodernong Oo, hindi pa terminal. natin napupuntahan part Oo nga. Hindi kasi dyan ang biyahe natin. Sana magkaroon ng parte rin dito Oo, no? sa South, ano? At doon din si Sir Jason. Ayun, sasabihin ko lang, ang Corporate Affairs and Government Relations Head ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, si Sir Jason Salvador, nasa rinyo natin. Sir Jason, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Double Wine to Double D. Good morning. Good morning, Double Ben. Good morning po sa mga kapuso nating nanonood at nakikinig. Pasensya na po sa napakaagang pagigising namin, Sir Jason. Nagtagtag na kayo ng mga ticket booth. Haba na ata ng pila dyan sa PITX. Sabi ni Mau de la Cruz, may ticket Ay, booth. opo. Hanggang 3 na. Actually, hanggang 4 siya. Okay, Sir no? Wing, Oo, tama si Sir Mau. Nilagay natin ito para mas maging madali at accessible sa mga kababayan natin. Knowing na ngayong passenger season, ngayong December, napakarami talagang inaasahan na pasahero. Katulad ng nabanggit, hindi bababa sa 3 million passengers ang inaasahan dadaan dito magmula December 19 hanggang January 5. Kaya naman, abala pa rin tayo mula asikaso sa ating mga pasahero upang tiyakin na magiging ligtas, maayos at komportable yung kanilang paglalakbay ngayong Pasko. Yun pong security-wise, normally sa dagsa ng tao, ang hirap po ng pag-rekisa doon sa mga bagahe nila eh. Para masigurado natin na walang naipapasok na kontrabando, may extra effort ba ang PITX ngayon? Well, opo, kasi dinudobli natin yung ating efforts. Ganun nga kasi dahil napakaraming tao. Ayaw naman nating masalisihan tayo or masingitan tayo na pagsisisihan pa natin. Kaya nga sa ganang yan, Boss Weng, humihingi rin tayo ng konting paumanhin sa ating mga kapuso. Kasi syempre nagkakaroon ng konting inconvenience, konting pagkaantala, pero sana maintindihan nila na para ito sa kanilang kapakanan. Bukod kasi sa 24 hours na PNP contingent dito, yung sarili nating security, beneath up din natin yan. And then nagtalaga rin tayo ng mga uniform na sinatawag, yung mga parang sikreta ng araw, para umikot-ikot, magsilbing mga spy, para pumadyan, para tingnan kung may mga kanilang kilos yung ating mga tao doon. Kasi pag ganito passenger season, maraming tao na naman yun ang iba. Well, as much as we can, pinapayagan naman yan. We try to accommodate kasi naiintindihan natin, Boss Wing, na yung mga kababayan natin, kaugalian na talaga yan na magdala ng kanilang mga pasalubong, di ba? Pagdadala pag galing ka Metro Manila, dahil na ngayong Pasko, magregalo dala sila. Yun nga lang, dahil sa limited carriage, dapat kayang magdala. So, kung sobra-sobra na siya, tapos hindi ma-accommodate, ang gagawin dyan, i-forward sa next month, and baka magkaroon ng slight charges kasi nga sobrang dami na. And ang nangyayari kasi doon, nawawalan ng espasyo yung mga ibang pasahero. O baga parang ihahabol na lang sa ibang biyahe yung bagahe.
Ganun na nga po Magkano kasi, charge doon? well, depende, no? Depende doon sa layo at depende din doon sa laki. No, yun, so, nag-determine yan yung ating mga partner public utility operators na, no? May mga sarili silang, rate. No? Pero very affordable naman to, siyempre, dahil land transport lang naman, hindi naman ito aeroplano, so hindi kasing mahal ng pag-carry. Yung nakikita natin dito sa radyo na TV pa, yung pila to, no? Oo. Ng mga pasahero, papasok, in-inspect bawat gamit ho nila. Ito ba, ang bilang nito, meron po ba kayong target na tingin nyo ngayong Pasko, ganito ang bilang ng mga dadaan dyan sa PITX, no, mga pasahero? Well, katulad na nabanggit, Oswing, no? Di ba ba sa 3 million pag mula kahapon, December 19 hanggang sa pagbabalik nila sa January 5. Pagkasama na po ito yung mga kababayan natin na nandito sa Metro Manila, uuwi sa kanilang mga probinsya. At yun din yung mga kapuso natin sa probinsya naman na lumuluwas para din sila mamasyal, mamili, di ba, dumalaw sa ibang kamag-anak. So, ano na rin yan? Back and forth, no? So, kaya naman napakadami ng mga pasahero natin. May mga additional buses po kayo, Sir Jason, kasi syempre hindi maiwasan na magkulang, may mga maghihintay na pasahero. Hindi nabanggit mo yan kasi nung nakaraan taon natin, naalala ko marami na Mga delay. stranded, oo. Kasi Delay. traffic Wala, eh. Yung wala, turnaround na bagal. oo. May extra po kayo ng mga bus? Ay, opo, maaga natin pinagandaan yan. In fact, after good na, nakipagtulungan na tayo kagad sa ating mga bus operators, sa ating government regulators para tiyakin na may mga additional units po tayo at may mga special permits na ma-issue. Kasi katulad nung nabanggit nyo, last year, medyo na mahaba yung traffic dahil dyan sa Kapikulan dahil nagkaroon ng konting road repair, no? After ng bagyo. So, na-apektuhan yung turnaround time, medyo maraming napipil. So para maiwasan to, syempre, nagdagdag na rin tayo ng mga units. Pero as of now, minomonitor natin yung mga road conditions, pati yung mga pantal, wala pa namang naisitata ng mga ganun, no? Pero hopefully, wala nang mangyayari ganun hitting traffic para hindi naman maging makabala sa ating mga kapuso. Wala, yung bilang ba ng mga bus company nadagdagan o sapat lang o pareho lang, wala namang mga nagkansela ng fleet nila? Wala naman, in fact, nadagdagan pa nga sila kasi sila rin naman mismo, Boss Bing, gusto rin nila itong passenger season kasi nakakabawi sila, di ba, sa kanilang mga negosyo. So, very seldom na magka-cancel ng hindi naman valid kasi pagkakataon na rin nila to, na kumita ng mas maganda. At the same time, yung mga driver nila, yung mga conductor nila, nagkakaroon din ng extra hanap buhay. Siyempre, bantay pasahe, walang biglaan sa ang pasahe, Sir Jason. Nako, isa yan sa maigting natin binabantayan, Boss Wing, kasi siyempre, ang dami ng gastos sa mga puso natin. Ngayon, samantala pa, magbabayad ng extra. Hindi natin gusto yan. Kaya nang panawagan din natin sa mga kapuso natin, mga biyahero, kung may maningil sa inyo ng mas mahal compared sa usual yung binabayaran, ipagbigay alam nyo po kagad sa amin para may sumbong natin sa DOTR, sa NTFRB at na mapenalize po sila. Ayun, Sir Sir Jason, Jason, thank you. maraming salamat sa magandang umaga. Thank you, sir. Salamat din po. Ingat po tayo lahat. Good morning. Ingat po. Sana sa PITX, ang head ng Corporate Affairs and Government Relations ng PITX, Sir Jason Salvador. Ngayon, 5 araw na lamang at biyahe na. Biyahe na, Biyahe na yung Pasko. Biyahe na sa Santa Claus. Ayan na ho, mga Nino Katinang, salamat ho na marami sa inyo na ibigay na oras sa Double Wine sa Double E ngayong umaga na ito ng Sabado, 29, Disyembre 2025. At Bonita Rowena Wine, Salvacion, partner, thank you. Nagayahin kita. El Bonito, Weng de la Feria. Dito lang po yun sa Double Wing sa Double B. Dito ang kwento ay... May kwenta. Of course. Gracias sa inyo, adios kapuso, Felices Pasko in advance. Gracias, radyo na. TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Sa balita, yan ang aming panata. DZWB, Super Radio 594. Lagi nakaalerto, serbisyo, totoo. DZWB. Sama tayo sa 8 a.m. dito po sa DZMM. Good morning kay Jill Burhal. Ako po si Christian Yosores. At belated happy birthday po kay Comelec spokesperson John Rex Laudianco. Happy birthday, sir! At happy birthday kay Jonathan Dimaano ng Batangas. Maraming salamat. Susunod sa Radyo Pasigues. Oh. Ako po si Victoria. Good morning! Susunod na Radyo Patrol sa alas 7 weekend with award-winning Robert Mano. Morning. Morning. Susunod na.
Huwag magpahuli sa balita. Laging educational program. RMN stations nationwide. Ang Double X at Double B bilang Best News Commentary Program. At Super Servisyo, Trabaho at Negosyo bilang Business News Program. Maraming salamat po. Sa balita, yan ang aming panata. Super Radio 594. Lagi nakakaalala ko. Servisyo, totoo. Kapuso nyo sa radyo. Walang hinihilingan. Walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lang. Walang iwanan. Paninindigan, matatas maaasahan. Super Radio 594. Sa Bansang Pilipino, lahat Super Radio. Servisyo, totoo. Walang hinihilingan. Walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lang. Walang iwanan. Dito kami. Dito sa GMA, naniniwala kami na nagbabalita. Dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras 2 minuto makalipas sa ikapito ng umaga. Hatid sa inyo ng GMA Super Radio DZBB. Narito ang Super Balita sa Umaga. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-20 ng Disyembre, taong 2025. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan po ni Cathy San Gabriel, ako ang inyong kapuso, Tony Aquino. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang ihatid namin sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso, Action Man, Emil Sumangyo. At sa ulo ng mga balita, pamilya ni dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral pumayag ng ipa-autopsy ang kanyang labi matapos ipag-utos ng Department of Justice. Driver ni Cabral itinuturing ng person of interest ng pulisya. Dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral nagpahayag ng kahandaang makipagtulungan sa investigasyon ng Office of the Ombudsman bago ang kanyang pagkamatay. Dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara nagsauli ng karagdagang 71 million pesos sa Department of Justice. Kontratista na si Sara Vizcaya umarap sa korte sa Cebu kaugnay ng kaso sa manumalyang flood control project sa Davao Occidental. 5,000 piso na productivity enhancement incentive para sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos. 100 milyong pisong halaga ng frozen food na walang dokumento kasamsam sa Nabola City. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, fit o maayos ang kondisyon at maaaring humarap sa free trial hanggang sa paglilitis ng kanyang kaso sa International Criminal Court ayon sa mga ekspertong sumuri sa kanyang kalusugan. Pagpapatupad ng permanenteng sigil sa mga pasahero ng Transport Network Vehicle Service o TNVS mula sa pagtanggap ng booking hanggang sa oras na makarating sa pick-up location. Epektibo na ngayong araw. Surge pricing. Lilimitahan naman. Malaki ang presyo ng petrolyo at sahas ng susunod na linggo. At o patuloy ng mga biyahero sa mga probinsya ngayong holiday season nagsimula na. Super Balita sa Umaga. Sa ating ulat panahon, kalat-kalat na ulan ang asahan ngayong araw sa Zamboanga Peninsula at Palawan dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Magiging maulan din sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon Province at Davao Oriental. Ayon sa Pag-asa, dahil yan sa Eastern Breeze o hangin mula sa karagatang Pacífico. Sa Batanes at Babuyan Islands, maulap na kalangitan na may kasamang ulan ng asahan na
Gusto naman ang amihan. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, IPCC ang humihiral, kaya magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may posibilidad ng pulong pag-ulan. Sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa, easterlies ang nakaapekto, kaya asahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Bantay Panahon! Super Balita sa Umaga! Mga kapuso, Tony Aquino pumayag na ang pamilya ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na isailalim sa autopsya kanyang gabi. Pero noong una, umangkin ang asawa nito na ipa-autopsya ang bangkay dahil naniniwala siyang aksidente itong nahulog sa bangin. Ito na hindi. Sabi ko pa sa kanya, hindi ka umatin ng ICIUD. Ang tinig ni Cesar Cabral, asawa ni dating DPWH Undersecretary Cabral, nagkainit ang pasang punerarya sa Baguio City kung saan dinala si Cabral dahil halos magmakaawa na ang asawa nito para maiuwi ang bangkay sa Metro Manila. Kami lang yung anak ko, tsaka yung ako na gusto ko sabi ng asawa ko. Sabi nila yan. Ba't ano ba ito sila yung magaling sila ng tao? Ang tinig ulit ni Cesar Cabral, asawa ni dating DPWH Undersecretary Cabral, ipinagputos ng Department of Justice na isinilalim sa autopsy ang bangkay ni Cabral dahil sa kaduda-duda umunong pangyayari sa pagkapatay nito. Isa sa ilalim dito sa DNA test. Baka pagpapay eh. Baka ibang katawang ginamit, sabi ng pamilya, sila na yun. Pero baka tumakas sa ibang lugar. Marami kasi nag-take ng death certificate eh. So naninigurado na kami na siya talaga yan. Ang tinig ni Interior Secretary John Vic Remulla, umaapela rin ang Independent Commission for Infrastructure o yung ICI sa mga otoridad na imbestigahang mabuti kung mayroong foul play sa pagkapatay ni Cabral. Suspensya naman ni Congressman Egay Erice, mayroong foul play kaya maghahain siya ng resolusyon para mag-imbestiga ang Kongreso. Marami kasi yung tatamaan kung magsasalita yung Senator Cabral dahil siya yung nakakaalam nung mga research officers ni Congress. Siya nakakaalam. Ang tinig ni Congressman Egay Erice. Itinuturing ng pulisya bilang person of interest sa pagkamatay ni dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral ang kanyang driver na huli niyang nakasama sa Tuba, Benguet. Sa kwento ng driver ng pulisya, nagpalipas siya ng oras sa isang gasolinahan sa hindi kalayuan matapos magpababa at magpaiwan ni Cabral sa gilid ng kalsada sa Camp 4 malapit sa Bangin. Ayon po sa investigation ng Regional Director ng Bravo Vilera, dahil labag daw po sa human nature na yung principal o yung DIG mo, iiwanan mo si service sa lugar, alam mo naman na yung bagat yung cellphone ay nasa sasakyan ninyo at babalikan mo siya after iwanan mo awas. Ang tinig ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, tagapagsalita ng Philippine National Police, may mga residenteng malapit sa gasolinahan na nagkwento na kasalamuhan nila ang driver na 2 beses bumili ng sigarilyo sa tindahan. Nang balikan ng driver si Cabral, wala na umano ito roon at nang hindi pa rin ito makita, ay nagpatulong na siya sa pulisya. Bandang alas 8 ng gabi ng Huwebes nang makita si Cabral na walang malay sa bangin at pasado hating gabi nang ma-recover ito at idineklarang patay. Nakita namin sa baba, as in fetal position. Tapos yung, yung katawan niya, yung mga buto niya sa paa, durog na. Ang tinig ni Fire Inspector Keith Wilmer Bolinguet, Marshal ng Tuba Fire Station. Ipinapa-secure mga kapuso ng Department of the Interior and Local Government ang mga gadget at iba pang dokumento ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kaugnay sa issue sa flood control projects. Pero naibigay agad sa pamilya ni Cabral ang kanyang cellphone na posibleng naglalaman ng mga ebidensya na makatutulong sa iniimbestigahang anomalya. It was a crime scene, so there were lapses on the part of the investigators. But we are doing everything we can now para ma-retrieve lahat ng mga materials yan. Ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Plano naman ang Office of the Ombudsman na mag-apply ng cyber warrant sa Sandigan Bayan para makuha at masuri ang mga electronic device ni Cabral. Kabilang umano sa mga posibleng hawak ni Cabral Sir, dito na po noon tayo. ay ang listahan ng mga proponent o yung mga mambabata sa likod ng insertion
Sir. kanyang ginawa sa budget. Sir, dito na po tayo. Agad-agad ang mga gadgets na ito. At the risk of them being altered by family members or friends. And we of course and condolences to the family, the bereaved family, but there is distinct interest that has to keep moving, and that is the investigation on the flood control. Ang tinig ni Assistant Ombudsman Info Calabano, ang tagapagsalita ng Office of the Ombudsman. Nagtungo sa Office of the Ombudsman si dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral nitong December 3 bago ang kanyang pagkamatay. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Cabano, inimbitahan si Cabral para kausapin ang mga miyembro ng fact-finding team na nakatalaga sa investigasyon sa maanumalyang flood control project. Sinabi ni Cabano na handa si Cabral na makipagtulungan sa investigasyon pero wala pang ibinigay na impormasyon. She was willing to cooperate. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.